Kinumpirma ng Vatican na 2 kardinal na ang nagsabi na hindi sila dadalo sa conclave para sa pagpili ng susunod na Santo Papa dahil sa kanilang kalusugan. Magiging kaagapay naman si Luis Antonio Cardinal Tagle sa paghahanda sa conclave. Saksi si Maki Pulido. Sa Apostolic Nunciature na Embahada ng Holy See sa Pilipinas, tumira si Pope Francis sa loob ng 5 araw na pagbisita niya sa bansa noong 2015. Doon binigyan ng pagkakataon ng mga gustong makiramay sa pagpanaw ni Pope Francis na magsulat sa Books of Condolence na ipadadala sa Vatican. He was your Lolo Kiko, and it's normal to feel sadness when your Lolo passes from this world to the life of the world to come. And we believe as Christians that in Jesus and through Jesus, we will pass through death into life. Isa si Bishop Edgardo Juanich sa mga nag-iwan ng mensahe sa Books of Condolence. Naging inspirasyon daw ng mga mangingisda at magsasaka ang mensahe ng Santo Papa tungkol sa pangangalaga sa kalikasan. 2,000 hectares of timberland, old-growth forest ng North Palawan na sila ang magbabantay, including the mangroves, 150 hectares na mangrove. So ngayon ay tinutuloy-tuloy ng inaalagaan. At si Pope Francis ang kanilang talagang nagbigay ng inspirasyon. Pope Francis had a great love for the Philippines. He had that famous line that he spoke about Filipino Catholics in, I believe, 2021. He talked about the Filipinos as the contrabbandieri della fede, and that's in Italian, but in English it means the smugglers of the faith. People who are kind of bringing the contraband of the faith, Catholic faith, all over the world. Everywhere you go, you see Filipinos in church. That is a great testament to the faith of the Filipino people. Mahaba pa rin ang pila ng mga nais masilayan ng puntod ni Pope Francis sa Basilica Santa Maria Mayore sa Roma. Binago na nga ang sistema ng pagpapapasok at pagpila sa basilika. Kung noon nasa gilid ang pila, ngayon nagmumula na ito sa plaza sa likod ng basilika. Sa Vatican City at maging Roma, mabili pa rin ang mga Pope Francis memorabilia, gaya ng autobiography ng Santo Papa na inilathala nitong Enero lang. Ayon sa Holy See Press Office, halos 35 milyon ang dumalo sa papal events mula 2013 hanggang 2025. Naglabas din ang Vatican Post Office ng special edition stamp para sa sede vacante o ang panahong walang nakaupong Santo Papa. Sa gitna yan na paghahanda ng simbahan para sa Papal Conclave na itinakda sa May 7 at idarao sa Sistine Chapel. Ayon sa Catholic Bishops' Conference of the Philippines, isa si Luis Antonio Cardinal Tagle sa 3 kardinal na tutulong kay Camerlengo Kevin Cardinal Farrell sa paghahanda sa conclave. Tingin ng ilang kardinal, oras na magsimula, posibleng tumagal ang conclave ng 2 o 3 araw. Sa 135 kardinal na edad 70 pababa at pwedeng maging cardinal elector, nagsabing di makakalahok sa conclave dahil sa kanyang kalusugan. Si Archbishop Emeritus Antonio Canizares Liovera ng Valencia, Spain. Nagsabi na ring di lalahok ang 76 na taong gulang ng Italian Cardinal na si Angelo Becciu, ang pinakamataas na church official na nilitis sa criminal court sa Vatican. Sinentensyahan siya ng 5.5 taong pagkakakulong noong 2023 dahil sa embezzlement at fraud. Dati nang itinanggi ni Becciu ang alegasyon at inaapila ngayon ang kanyang kaso. Sa isang pahayag, sinabi ni Becciu na susunod siya sa kagustuhan ni Pope Francis at hindi lalahok sa conclave, pero nanindigan siyang inosente siya sa mga alegasyon. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.